Dahil nga makakasama naman natin via Zoom ang political analyst na si Attorney Barry Gutierrez. Syempre pag-uusapan nga natin dahil nga tayo nagulantang kahapon, ang daming nangyari sa Kamara at sa Senado. Pag-usapan naman natin ngayon itong PBBM impeachment complaint. Syempre yung naging wrap up, yung naging buod nung nangyari kahapon at itong inaasahan nating pag-usad ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon. Nakahinga na ba kayo? Dapat pala may mga pa-test tayo dito. Papadalan din natin ng test lahat ng mga guest natin ng reading tsaka comprehension. Comprehension, di ba? Tama ba, Kong Barry? Yung kahapon na yung mga binabasa nila, hindi nila naintindihan. Parang feeling ko, yun ang Suprema eh. Diba? dapat tiyak na naiintindihan pag umuto, di ba? Oy, kasi walang Bagamat siyempre, expected mo na yung mga nag-complain, tapos yung endorser. Sasangay, hindi, significant yan eh. Majority nung nilatagan nga sila ng mga argumento. Wala namang, malabo naman yung di ba? Parang, ewan ko. Anong take mo doon, Attorney Barry? Well, sa katotohanan, hindi naman nakakagulat yung naging resulta. Alam naman natin na sa dulo, ang impeachment, batay naman yan sa boto di ba? Pero dagdag pa doon, at ito para hindi naman baliwalain yung mga nilaman ng mga impeachment na sinampa laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako nung una ko nakita, parang medyo nalabnawan na ako ng konti Kasi marami doon sa mga ibang mga dinagdag bilang batayan para sa articles of impeachment doon sa dalawang impeachment complaints sa sinampa laban sa kanya. Medyo tingin ko alam mo na, isang tingin pa lang alam mo na medyo mahirap magpresenta ng ebidensya para dito kung aalalahanin natin, nung unang hearing, after nagbutuhan sila on sufficiency of form, kinlaro na doon na i-require nung Committee on Justice na magkaroon ng submission ng anumang mga dokumento o iba pang mga ebidensya na gagamitin nila para patunayan yung kanilang mga aligasyon, di ba, sa mga impeachment complaints na ito. At hindi rin nakakagulat ito dahil ito naman ang hiningi ng Supreme Court dun sa decision niya sa Duterte versus House of Representatives. Kailangan malinaw ang maging batayan, kailangan yung mga kongresista bago bumoto, bigyan ng pagkakataon na suriin at pag-aralan yung mga complaints at yung ebidensyang sinubmit para suportahan ito. So, malinaw yun. Pero halimbawa, yung paratang na siya ay drug addict, anong may present mong ebidensya doon? Alam naman nating lahat na sa kasalukuyan, wala namang anumang ebidensyang nailabas na sumusuporta doon. Yung mga aligasyon tungkol sa kanyang pagtanggap ng mga kickback dito sa flood control, labas doon sa naging statement ni dating Congressman Saldico na hindi naman pwedeng gamitin dahil hindi naman under oath, wala namang ibang ebidensyang mailalagay dito. So, simula pa lang alam mo na medyo mabibitin doon sa aspetong yon dito sa complaint itong dalawang complaint na sinampa nga kay BBM. Kahapon kasi, dun sa isinampang reklamo kay BBM ng Makabayan Block, ina-accuse niya ang Pangulong BBM ng nag-institutionalize ng systemic corruption. Tinatawag nila BBM formula. Ikalawa, yun daw abuse of discretionary power kapag pinag-usapan yung mga unprogrammed appropriations. At yung direct and personal involvement daw ng Pangulong BBM sa mga kickbacks at saka sa mga insertion. May mga puntos na dapat mahimay kung ano nga ba yung dahilan kung bakit ito'y insufficient in form. Oo, hindi. Kasi halimbawa, dun sa reklamong nag-institutionalize daw ng systemic corruption ang Pangulong BBM. Tinawag pa nga nilang BBM formula daw Para daw, lahat kasi nung tatlong reklamo nila, nakapaloob dun sa isa lang pinupuntahan yung kung bakit nagkaroon ng flood control anomaly. Ano pong take nyo doon, Attorney Barry? Attorney Barry? Attorney? Oo. Nandiyan pa ba si Attorney? Oo, mukhang
Baka sumabay ng break nung nag-break din tayo. Ayan po, Attorney Barry, narinig niyo po yung tanong? Attorney Barry? Hindi, sorry. Ngayon ko lang kayo narinig ulit. Ayun, Ayan, pakiulit ko Hindi, yan. yung hanging question kanina. Yung hanging question Okay. po kanina. Hindi. Ang problema kasi doon sa mga issue na sinama doon sa impeachment complaint ng Makabayan na may kinalaman sa budget. Ito yung mga patungkol doon sa bakit daw nilagyan ng autorisasyon yung release ng unprogrammed funds. Bakit daw supposedly nagkaroon daw ng insertion, ito yung sinasabi ni Saldico na dagdag during the budget process itself. Including yung framework daw na ginamit sa NEP, kumbaga in-institutionalize daw doon yung corruption. Pero ang problema kasi doon sa mga issue na yan, hindi ko naman sinasabi na walang involvement ang Malacanang dyan. Pero sa dulo, inaprubahan ng Kongreso yan eh. Di ba? So, ang lumabas na kwento dito, yung mga insertions, itong mga nakapasok na mga pondo na na-divert para sa mga flood control projects, na yung iba ghost, yung iba may malaking mga kickback. Sa dulo, hindi lang naman isang tao ang responsable para mailagay yan sa budget. Pinirmahan ng presidente, pinopost ng executive yan through the NAP, pero sa gitna nun, pinagdebatihan yan sa Kongreso at pinaka-importante, pinagbotohan yan. Ang nagpasa niyan bilang batas ay ang House of Representatives at ang Senado. Maski yung mga insertions na siningit doon sa sinasabing small committee, na alam naman natin talagang naging gatasan para sa mga madaming mga corrupt na mga opisyal, inaprubahan yun di ba? Parang yon ay binalidate at inaprubahan ng parehong houses. So, medyo hindi ko na-imagine na magiging malakas na batayan yon para sa impeachment ng isang Pangulo. Ganong una, hindi lang naman siya yung involved doon. At pangalawa, yung mga taong sinasabi mong dapat bumoto para impeach siya, involved din doon sa pag-aproba ng ganong klaseng budget. So ako, medyo, nung nakita ko pa lang yun, naisip ko medyo hindi ito magiging matibay na panghahawakan ng mga kongresista at maski mga senador, given yung involvement ng mas madaming mga tao, mga opisyal, including yung mga membro ng Kamara at ng Senado dito sa mga approvals na ito. Hindi, tsaka kung systematic yung ginawang corruption halimbawa, may mga ibinito nga ang Pangulo, di ba? Totoo. Totoo yun. Pero mukhang ang tinuturo kasi nila yung mga hindi daw binito, tsaka yung mga hindi ni-release. Pero yun nga, ang problema doon, yung kanyang pag-certify na dapat nang i-release ito, sang-ayon yun sa batas So ang nagbigay ng authorization sa kanya, yung batas. Sino ba nagpasa ng batas? Hindi ba Kongreso din? So paano mong sasabihin sa Kongreso na singilin nyo yung Pangulo sa kanyang ginawa dito? Ganong ang kilos ng Pangulo ay binatay din sa isang batas na pinasa ng Kongreso mismo. So Pero, ako parang medyo mahirap Mahirap na aasahan mo yung ganun Pero anong basa mo dun sa reaction kasi ng yung kanilang statement kahapon, sabi ng Makabayan Black, sana man lang daw, itinuloy para pinag-usapan, tsaka magkakaalaman. Anong sa tingin mong, pag ganun, anong objective? Well, mukhang ang klarong objective dito, mailabas lang nila Yes. yung kwentong gusto nilang ilabas. Mukhang Kahit hindi wala talaga namang sila bearing umaasa talaga. na makakakuha sila ng suporta. Oo. Kasi sa dulo, ano man ang rekomendasyon ng Committee on Justice, pupunta pa rin naman yan sa plenary, di ba? At sa plenary, kailangan mo makakuha ng 1/3 vote. So Yes. palagay ko, sa statement nila kahapon, halos inaamin na nila na tingin nila, hindi na makukuha yung 1/3 vote requirement, pero ang gusto lang nila, mailabas na. Para yung kwentong gusto nilang palabasin, mailahad sa taong bayan. Baka naman po kaya ayaw nyo lang na magtuloy-tuloy itong impeachment laban sa Pangulo. Kasi baka sinasabi, ayaw nyo rin din kasi naman kay VP Sara. Pero yung impeachment niya itutuloy. Ano po yung masasabi nyo doon sa mga kababayan natin na ganyan yung pag-iisip, yung pag-interpret ng mga nangyayari? Well, una-una,
hindi man maiiwasan talaga yung kampi-kampihan sa ganyang mga usapin, hindi ba? Pero kailangan nating alalahanin at ito nga dapat ang maging take away natin doon sa Supreme Court decision. Ang daming tao sineselebrate yung Supreme Court decision. Sabi ng Supreme Court decision, kailangan na ibatay sa matibay na ebidensya anumang magiging pagboto ng mga kongresista sa anumang impeachment. Ako tingin ko, yung nangyari kahapon, at ito rin yung inaasahan ko doon sa magiging proseso kay VP Sara, binabatay sa ganong klaseng standard na sinet ng Supreme Court doon sa huling desisyon nila dito nga sa impeachment. Ibig sabihin, hindi lang ito basta magbigay ka ng paratang at batay doon ay ipagpapatuloy na natin yung proseso. Kailangan simula pa lang bigyan na ng pagkakataon ang lahat ng mga kongresistang boboto dito at makikilahok dun sa proseso na mapag-aralan, ma-review, matingnan anumang ebidensya ang pinagbabatayan nitong mga impeachment complaints na ito. Oo. So, ito na ang bagong anyo ng impeachment na naging resulta ng desisyon ng Korte Suprema ay nagiging mas malapit na siya sa isang judicial proceeding, parang pangkorte na talagang kailangan pag-aralan at siyasatin yung ebidensya. So, yun ang nangyayari dito. So, kung ang lalabas talaga, medyo wala ka masyadong hawak na ebidensya, ang hawak mo lang mga lumalabas sa news, di ba? Sa media, nakita natin sa social media, medyo mahina talaga yon na bilang batayan. Kasi kahapon, yung dun sa 3 araw na simula yung impeachment, yung hearing doon sa sufficient in form at saka in substance, parang karamihan ng mga pinipresentan na ebidensya base doon sa news clippings, sa Yun news nga, item, yung mga ganun. Pati doon sa rally. Kaya sa mga rally, 'di ba, yung mga sinabi lang. Kasi kung halimbawa katulad nung kung ibabangga mo yung kaso ni BP Sara versus sa kaso ni BBM, binibinta nila kay BBM, parang malaki ang pagkakaiba 'Di ba? Yung kay BBM, base sa sinabi ni ganito, base sa nabasa ko. In fact, may mga news clippings pang ebidensya base dun sa ilang sa mga requirements, recital of facts, personal knowledge. Exactly. Di ba? Yung mga ganon. Kung ikukumpara natin kay BP Sara, yung kay BP Sara merong recital of facts Base dun sa ibang mga yung ibang mga lumalabas, merong magtuturo. At may notice May of personal allowance mula sa COA. Yes, yun ang malaking difference Ang malaki kasing pagkakaiba doon sa paano nauwi doon sa pag-file ng impeachment. Kay BP Sara, wag natin kalimutan, nagkaroon ng investigasyon sa Yes. House. Diba? Yes. So, nagkaroon na ng mga testigo na humarap, nagkaroon na ng mga dokumentong pinresenta. Tama? Yung nabanggit ka na notice of disallowance, kasama yon on record. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng isang masusing investigasyon dyan. Meron ng klarong mga batayan, both in terms ng mga documents, tsaka mga testimonya ng mga testigo. Malaki ang kinaiba nun nung kay Bongbong Marcos. Wala naman. Yun. Bukod doon sa sinabi ni Saldico, medyo wala naman talagang on record ng mga testimonya dito at lalo ng mga dokumento na talagang siya mismo ang tinuturo at tinutukoy. Siguro ibang usapan kung si Saldico ay nandito at kayang tumistigo. Kasi gaya nung sabi ni ni Congressman Rufus Rodriguez, pagbabatayan ba natin yung isang video na ginawa sa ibang bansa na hindi natin sigurado kung siya talaga yun? Yun na nga. Di ba? Tsaka, kahit sabihin na natin siya pa yun, hindi naman siya nag-under oath Yes, siya pa yun. Wala siyang obligasyon na Hindi magsabi ba? ng totoo. So, malay ba natin? Opo. Paano? Nako, wala na tayong oras. Madali naman tawagin to si Attorney Barry. Madali naman natin makasama to anytime. Sumesenyo sa si Abby, baka ma-impeach tayo ni Abby. baka tayo yung susunod na i-impeach. Basta kung i-impeach kayo, hanapin nyo yung ebidensya agad. Oo. Kaya, Tsaka natin, questionin na natin kung kaagad kung merong form and substance. Kung wala, dismiss. Yan. Attorney Barry, maraming salamat Marami pong salamat. Okay. Sa ulitin.
Ayan po si Attorney Barry Gutierrez, isa pong political analyst.